Si Balmond ang isa sa mga pinaka-dominanting utility junglers ngayon. Kahit sino isabay mo kay Balmond ay talagang mahihirapan. Pambihira ang lakas na tinataglay ni Balmond. Kaya sa mga hindi pa marunong gamitin si Balmond dyan, dapat mapanood nyo ang video na to. Hindi naman ako sobrang lakas mag-Balmond pero makakatulong ito sa inyo. At lalo tayong gaganahan gamitin si Balmond dahil bago yung ating skin. Salamat kay Kioski PH na nagbigay ng skin. Hello class, I'm Professor Joseph ML and tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Balmond. Kasama na dito yung mga diskarte, emblem, items, rotation at skills ni Balmond. Para ito sa mga hindi pa marunong gamitin si Balmond. So kung magaling na kayo at mas malakas kayo gumamit sa akin ng Balmond, hindi para sa inyo ang video na to. At kung may mga pagkukulang at pagkakamali man ako sa video na to, pakilagay sa comment section at yan ay babasahin ko. Kasama ko dito si Sir Paul Lara. Shoutout sa iyo, Paul Lara. Ang emblem na gamit ko kay Balmond ay fighter emblem na may firmness, seasoned hunter, and killing spree. Samahan mo na rin dito ng ice retribution. Upang magamit natin ng tama ang isang hero, napakahalaga na maunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Balmond ay bumabalik yung kanyang buhay kapag nakaka-last hit. Pero dapat tanggapin natin yung realidad na hindi na siya babalik pa. Ang first skill naman ni Balmond ay magdadash siya at kapag tinamaan ka niyan, masasaktan ka at mai-slow ka rin. Ganon ang first skill ni Balmond. Ang second skill naman ni Balmond ay iikot-ikot siya kasi sanay siyang pinaikot-ikot kasi hindi naman pogi talaga si Balmond. Kaya masasaktan yung mga tatamaan ng paikot-ikot ni Balmond. Ang ulti naman ni Balmond ay sisibakin kanya gamit yung kanyang palakol. Kapag low HP ka, mas malakas yung damage nito at ito ay nagdi-deal ng totoong true damage. Napakasakit nito. Ito nga pala ang lineup ng kalaban at yung items natin ay laging nakadepende sa sitwasyon at lineup ng kalaban. Kumuha tayo dito ng tough boots para kahit papano hindi tayo masta ng sobrang tagal ni Lolita at edit at may magic defense rin ito. Isama na rin natin dito ang curse helmet ngunit hindi ito nabuo, molten essence lang to para mabilis tayo mag-farm. Guardian helmet naman para bumabalik yung buhay natin kapag wala tayo sa battlefield. Dominance Ice naman para healing reduction ito sa Edith, Lolita sa kanyang shield. Daryl Tren, syempre sustain rin yan kahit papano, may spell vamp yan. At yung 1-1, pangontra rin ito sa 1-1. Nag-build rin tayo dito ng Radiant Armor para dun sa Edith and Lilian na nagdi-deal ng continuous magic damage. At syempre Immortality para sure na ang ating pagka-MVP. Kapag utility jungler ang hero ko, kadalasan talaga kinukuha ko kagad yung asul na blue buff at mag-e-invade ako sa red buff ng kalaban. Kasi kapag utility jungler ka, pang brasuhan, pang bruskruhan talaga yung dating mo, kaya dapat samantalahin mo yun para mag-invade. At nakuha ko naman yung pulang red buff ng kalaban kaya ako ay makakalamang. At nagpatuloy ang labanan dahil sila ay aking binalikan pero hindi ako makikipagbalikan sa aking nakaraan. Dahil gusto nila ang labanan, sila ay aking pagbibigyan kaya binalikan ko sila at bagsak sila, double kill. Kinukuha ko na dito ang aking pulang red buff at magiging available na rin ang turtle. Meron kaming kalamangan dito dahil nga napitas namin sila at nakanakaw ako ng red buff. Kaya sasamantalahin natin yung ating kalamangan para magpatuloy ito at sila ay ating parusahan. Kapag lamang na lamang kayo sa early game, dapat wag nyo sila hayaang makahinga. Dapat patuloy nyo silang pahirapan. Samantalahin nyo yung pagkakataon na kayo ay lumamang. Agawan sa unang first turtle at ito ay aking makukuha at nalagay rin sila dito sa alanganin na sitwasyon. Mega kill na ako dito. Bagsak rin si Edith at si Lilia naman ay makakatakas pero okay lang naman. Kumukuha ko dito ng pulang red buff at plano kong puntahan yung asul na blue buff ng kalaban at talagang napakabait ng aming kalabang Hellcurt kasi parang siya na yung nagsaing pero ako yung kumain. Tignan yung mabuti yung gagawin ko dito mga kaibigan. Ayan o. Yan. Diba nakuha ko? Napakasarap ng asul na blue buff, may kasama pang 112 gold. At tulungan natin dito yung ating kaibigan na si Paul Lara kasi pinagtutulungan na siya dito sa top lane. At makakatakas yung Derot, makakatakas rin yung Lolita pero yung 1-1 dito masyadong maasim. Akala niya malakas siya. Pero syempre malambot lang yan at wala pang kwenta yan si 1-1 sa early game. Uncontested turtle na naman ang masesecure. Ito tatandaan nyo, kapag magre-retry kayo, dapat sabayan nyo ng skills nyo yung retry para
mataas yung posibilidad na makuha nyo yung turtle o kaya yung lord. Dapat ipagsabay nyo yung retry sa skills na meron kayo. At dahil nga medyo nakakalamang tayo ng konti sa item, may kakayahan tayong tumagal sa laban. Monster kill ako dito, bagsak si Lilia. At yung 1-1 wala pa naman masyadong damage, yung dirot nila hindi rin masyado tumatama yung mga skills. At yung Lolita naman hindi rin masyado nakaka-block ng mga skills sa katulad ng sa akin kasi projectile lang naman nabablock ng Lolita. At dito naman ay nakikipag 1v1 ako dito sa tatlo at alam naman natin makunat yung Balmond at pumasok doon si Gatot Kacha with the Avatar of the Guardian at nakahuli siya na dalawa. Godlike na ako dito, tutumba si Lolita at makaka-double kill ako dito dahil hinahabol ko dito si Edith pero hindi ko siya papatakasin. Dahil hahabulin ko siya kahit saan man siya magpunta. Dito nagsimula ang una kong pagkakamali. Ayan, low HP na ako, 4 sila, 2 lang kami at bumagsak na yung isang kasama ko. At dito hinahabol ko yung isa pero mabibigyan rin ako dito. Ayan, umuwi tuloy ako sa base. At dito napunta kami sa alanganing sitwasyon at dito nangyari yung pangalawang pagkakamali ko na parusahan ako dito. Bagsak. Muntik na ulit ako dito, tignan yung mabuti. Ayan, napakasakit nung Lilia ng kalaban. Sa totoo lang, umaaray ako dito. Ayan, low HP na ako. Pero babalik pa ako dito kasi maglalabas pa ako ng lethal counter. Pero yung Lilia talaga sobrang lagkit. Nahirapan ako sa lagkit nung Lilia. At dito naganap yung pangatlo kong pagkakamali. Tinamaan ako ng Numinon Blast ang isang Lolita while naka-ultimate pa yung Edith. At bumagsak ako dito. 3 rin yung bagsak sa team namin dito. Kaya nalagay kami sa napakahirap at alanganing sitwasyon. Pinaganda lang talaga namin yung kwento ng laban. Ayan, makulit kang bata ka, bang! Yan, kulit mo kasi. At dito naman ay magkakaroon ng napakatinding bakbakan kung saan mauubos namin sila. Ayan, bagsak yung dirot. Yung Lolita tumatakbo na rin, bagsak na rin yung Edith doon. At itong yung Lolita ginagawa niya lahat ng mga kaya niya para mabuhay. At yung Lilia naman dito ay nakikipagkulitan. Grabe, sobrang lagkit nitong Lilia na to. At magkakaroon kami ng kalamangan talaga dito kasi mababasag namin yung 3rd tier turret. At alam naman natin kapag nabasag yan, magkakaroon kayo ng mas malaking mga minions. At nandito yung pinaka nakakatawang part. Kasi kumagat sila dito sa patibong ko. Ayan, ayan o, tingnan nyo, nagpo-front ako. At yung Gatot Kacha pumasok doon with the Avatar of the Guardian. Nakahuli ng 4. Numinon Blast dito. Ayan, kamuntikan pa ako dito. Ngunit dahil sa passive de Balmond, bumabalik lang din yung buhay ko. Ayan, mauubos sila dito. Si Silong, killing spree na doon. At tatapusin na namin yung laban kasi dapat tapusin na talaga to. Huwag na kayo magpatipi-tipi kapag may pagkakataon kayong tapusin yung laban. Yan, tingnan nyo yung ginagawa ng kakampi ko si Polara. Dapat wag nyong gagawin yan. Dapat ito relax nyo kapag may pagkakataon kayong tapusin yung laban. Wag na kayo magpatipi-tipi pa. Sus naman. Minsan natatalo pa tayo dahil dyan eh. Yun lang. I'm Professor Joseph ML. Paki-follow naman po ng aking page at paki-share na rin po nito para marami pa ang matuto. Maraming salamat po.